Nako po, eto, nagbubunye na po, mga kabida, ito kung ilan ho sa mga taga-suporta po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dahil nakikita na po nila mga kabida na malapit na po yung pagbagsak po ng International Criminal Court, mga kabida. Okay? Dahil ho dito sa pinaka-latest na action po ng Estados Unidos against the ICC, kamakailan lang po, naglabas po ng panibagong sanksyon, ito hong Trump administration dito ho sa mga opisyal po ng International Criminal Court, mga kabida. At alam niyo ba kung sino po ang tinamaan ho dito sa sanksyon na ito? Wala hong iba, mga kabida, kundi yung presidente mismo, okay, ng International Criminal Court na si Tomoko Akane, Naalala ho ninyo kung sino itong si Tomoko Akane? Siya yung umapila po mga kabida sa bansang Japan, na tulungan itong International Criminal Court, na harangin, yung pressure, alright? I-counter yung pressure, mga kabida, ng Estados Unidos sa ICC. Alam naman po natin na yung nationality po, mga kabida, ni Tomoko Akane ay isa hong Haponesa, mga kabida. Akala siguro niya, na matutulungan ho siya ng bansang Japan, dito sa kanyang kampanya, na i-counter itong pressure ng Estados Unidos diyan po sa kanilang tribunal. Okay? Ang hindi po niya alam na mas pipiliin po ng Japan, mga kabida, na tumulong dito ho sa Estados Unidos kaysa International Criminal Court. Okay? Now, dito ho sa panibagong sanksyon po, mga kabida ng US sa ICC, bukod ho dito kay Tomoko Akane, kasama po mga kabida sa sanksyon, ito hong senior trial lawyer po, ng International Criminal Court na si Abdoulaye Seye. Isa po itong Afrikana o Afrikano. Hindi ko alam kung lalaki ba ito o babae, mga kabida. Okay? Ang sabi po dito ni US Secretary of State Marco Rubio, okay? Sangkot umano ang dalawa sa mga hakbang ng International Criminal Court laban sa mga opisyal ng mga bansang hindi pumayag sa jurisdiction po ng korte. Okay? Meron kasing mga hakbang daw itong mga opisyal na ito, sa ICC, mga kabida. Doon ho sa mga bansa na ayaw hong kilalanin yung jurisdiction po ng International Criminal Court, Kagaya na lang po ng Amerika, okay? China, okay? Ito hong Israel, mga kabida, Russia. Itong mga bansang ito, hindi ho ito mga miyembro po ng ICC. At mariin po nilang sinasabi po mga kabida na wala hong jurisdiction, ito hong International Criminal Court dito ho sa kanilang mga bansa. Okay? So, may mga aksyon daw itong mga opisyal na ito. I don't know kung ano pong klaseng aksyon. Since naglabas po ng sanksyon ng US, hindi po nila gusto yung mga aksyon na ginawa ng mga opisyal na ito, mga kabida. Alright? Sa ilalim po ng sanksyon, mga kabida, okay, laban ho dito sa dalawang mga opisyal, ng International Criminal Court na ipinatupad po, mga kabida, ng US. Okay? Posible hong ma-freeze ang anuman pong US-based assets ni Akane at Seye, At malimitahan po ang kanilang access sa US financial system. Ibig sabihin po, ito yung pinakamatindi, mga kabida, hindi ho nila pwedeng i-withdraw yung kanilang mga pera sa pamamagitan po ng dollars. Okay, mga kabida. Yun yung isa ho sa mga sanctions, matinding sanctions, na ipinataw po ng Estados Unidos dito ho sa mga opisyal po ng International Criminal Court. Okay, halimbawa, meron po silang pera po, sa Europe, o di kaya sa Asia. Kung i-withdraw mo yan, mga kabida, hindi ho pwedeng i-withdraw yan ng pera po ng isang bansa. Okay? Kagaya ng, halimbawa lang po, Japan. Hindi mo siya pwedeng i-withdraw through yen. I-withdraw mo yan through dollars. Alright? At hindi ho pwedeng ma-withdraw yan
nitong dalawang mga opisyal na ito dahil freeze po eh. Kumbaga, block po sila mga kabida sa lahat ng financial system po ng US eh. Okay? Yun yung matindi, ano? Sa sanction na inilabas po ng Estados Unidos, ano po. At hindi lang po yung sanction na ipinataw po mga kabida ng US dito sa dalawang opisyal eh. Meron pong mga naunang sanction na inilabas po, ano? Ang Estados Unidos laban ho sa ibang mga opisyal po ng International Criminal Court. At ito yung pinakahuli, ano? Presidente na po mismo ng ICC po ang pinatawad po mga kabida, ano? At ang tingin po ng mga observers, lalong-lalo na po yung mga taga-suporta po ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, nalalapit na raw mga kabida, ano po, yung pagbagsak po ng ICC, ano? Katulad na lang po sa pananaw ho ni Attorney Harry Roque, ano? Dati hong presidential spokesman po ng Duterte administration. Okay? Nalalapit na raw yung pagbagsak ng International Criminal Court at nalalapit na rin yung pag-uwi po, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po. Although wala naman pong taning, ano, na binigay po mga kabida ito hong US kung kailan ho matatapos yung kanilang kampanya against International Criminal Court. Pero dito pa lang sa assurance po, ano, ni US State Secretary, ano, Marco Rubio, na wasakin daw nila itong ICC brick by brick. Ang ibig sabihin po mga kabida, unti-unti po nilang wawasakin itong International Criminal Court. Okay? Inuuna po nila mga kabida yung pag-pressure sa mga bansa na kasapi ho, ano, ng International Criminal Court mga kabida. Okay? Lalong-lalo na po yung mga dependent sa borrowings, ano, utang, financial aid, and logistic aid, ano, mula sa Estados Unidos. So, yun yung mga inuuna po ng Estados Unidos na kinausap, ano, mga kabida. Kaya nga, itong si Marco Rubio, umiikot po ngayon ito sa mga bansa, no, sa buong mundo. Okay? Para po ikampanya, mga kabida, itong layunin po ng Estados Unidos, ano, na buwagin itong International Criminal Court. Dahil sa kanila po, mga kabida, hindi na raw sinusunod ng ICC yung kanilang mandato. Okay? Na i-preserve po mga kabida yung sovereignty, ano, ng bawat bansa. Okay? Kasi nanghihimasok na po eh. Kahit na walang jurisdiction. Alright? Kahit na po meron pong jurisdiction ng International Criminal Court, hindi ho basta-basta hong manghihimasok po ang ICC, ano, mga kabida, sa judicial affairs, ano, ng isang bansa. Kasi meron hong sovereignty yan, ano, mga kabida. Kumbaga, independent state yun. Sovereign state. Meron silang sariling batas, ano, mga kabida, at judicial system. Okay? Malinaw naman po yung nakasaad po, ano, mga kabida, sa Rome Statute. Okay? Na ito hong ICC ay complementary lang po. Ibig sabihin, mga kabida, kung sakali man po walang magawa ang isang bansa o isang member state ng International Criminal Court sa paglilitis doon ho sa mga gumawa po ng krimen, ano, mga kabida, na pwede hong sakop dito ho sa International Criminal Court, kagaya na lang po ng crime against humanity, genocide, ano, mga kabida. Okay? Pwede po nilang kukunin yung jurisdiction na yon. Okay? Yan. Kung wala na pong magawa yung bansa, no? Kung inutil po yung kanilang justice system, ano? Kagaya na lang po sa Pilipinas. Diba? Sa kaso ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano, mga kabida, sinasabi po ng ilang mga kritiko, ano, na buhay po yung ating justice system. Okay, gumagana yung korte po natin, ano, mga kabida. Pero ang ginawa po ng International Criminal Court, kinuha po nila yung jurisdiction po ng Pilipinas. Okay, over Digong, ano, mga kabida. Sa pamamagitan po ng pag-aresto po nila kay Digong at ang paghatid po kay Digong doon ho sa International Criminal Court. Pero hindi po ito magagawa kung wala hong tulong po ang gobyerno ng Pilipinas, ano, mga kabida. Yun din yung masakla po, ano, dahil ipinagkunulo po natin yung ating sariling kababayan doon ho sa ibang bansa, no, mga kabida. Na pwede sana dito ho sa Pilipinas
lilitisin ito kung si Digong eh. Kasi may kapasidad naman po tayo eh. Buhay naman po yung ating justice system, yung ating mga kote, gumagana din, mga kabida, po. Pero mas pinili po mga kabida ng Marcos administration na doon po sa International Criminal Court, okay, lilitisin ito kung si Digong. Ang rason dito, according to some critics, mga kabida, para lang po mawala sa Pilipinas ito kung si Digong. Kasi threat kasi si Digong mga kabida, sa Marcos administration. Habang nasa Pilipinas yan, mga kabida, delikado po yung Marcos administration po, Kaya mas pinili po nila na doon na lang po mga kabida sa ICC, okay, na itry ito kung si Digong sa kanyang kasong crimes against humanity, po. Instead, dito sa Pilipinas, mga kabida. Okay? Yun yung nakita ko ng Estados Unidos eh. Nang hihimasok, okay, ito kong ICC sa mga bansang meron pong sarili pong judicial system. Okay? Kahit miyembro ka ng ICC, hindi ho basta-bastang manghihimasok yan, mga kabida. Alright? Manghihimasok lang yan kung wala na pong magagawa, yung judicial system ng isang bansa. Okay? Yung term pa lang na complementary, malinaw na po. Self-explanatory na po yun, mga kabida. Diba? So, yun. Marami hong naniniwala ngayon, mga kabida, na malapit na. Okay? Malapit na po na mawasak ito hong International Criminal Court, mga kabida. At kung mangyayari yan, mga kabida, nako, eto. Talagang magbubuni po, mga kabida, ang mga taga-suporta po ni Digong, yung mga DDS, magbubuni talaga yan, mga kabida. Dahil sa wakas, makakalabas na po si Digong, mga kabida. Yan, kung aabutin pa yan na panahon, ni Digong. Alam naman po natin si Digong, meron pong dinaramdam po, mga kabida. Diba? Meron pong sakit. Okay? So, ipagdasal na lang po siguro, ng mga taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na maabutan pa yan niya, yung panahon na yan, na siya po ay makakalabas po, mula mismo sa kanyang detention cell, dyan po sa International Criminal Court. Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell para updated po kayo makabida sa aking uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.